Okay, sino po rito na imbitahan na sa Vita Plus? Amen. Meron ba? Mag-amin na lang kayo, huwag kayo magtaas ng kamay. Baka kasi kumuha pa ako sa inyo eh. Meron ba rito na imbitahan na mag-seminar sa Vita Plus? Meron wala? Okay. Alam niyo po, nung nagpunta po ako ron, pakihina lang ng kaunti, mga kuya. Itong microphone, pahina lang ng kaunti. Nung may nag-imbita po sa akin doon at nag-seminar po ako, bakit? Wala akong magawa eh. Nahiya na lang ako na magpunta. Ngayon, nagulat ako kasi nung pinakilala lahat sila, ano ba tawag sa gano'n? Sabi nila sa akin, pag sumali ka, eto kikitain mo. No? Meron silang mga envelope na ginagano, no? Mga cheque na pag ganun-ganun yung cheque na ito yung kinita. Yung isa 20,000 a week, yung isa 50,000 a month, yung isa 75,000. Talagang iengganyohin ka. No, na kapag sumali ka dito, yayaman ka. No, kapag ikaw ay magtitinda ng ganito, ikaw ay talagang hindi lang isang tao ang nagpakita sa akin nung mga collection niya ng cheque dahil sa pagba-Vita Plus niya. Hindi naman po ako against sa Vita Plus. Ako po ay nainom din yan kasi masarap. No? Ngayon, nung pinakilala ako sa isa, may pinakilala rin siyang isa at talagang nilabasan ako ng yung mga cheque na natatanggap niya weekly. 20,000, 25,000, 30,000, 40,000. Talagang papakitaan kanila ng proof na yayaman ka dito. No, kung masipag ka. At hindi sila nagbibigay ng pangako na yayaman kang basta mangangako ng pag sumali ka. Hindi ganoon eh. Nakadepende kasi kung masipag ka. Nakuha niyo mga kapatid. Hindi ko sa darating sa iyong pera. Kailangan mong kumilos. Kailangan mong tinda. At ang Diyos po ay hindi ka bibigyan ng tagumpay kung tamad ka. Dahil ang tamad ay huwag pagpalain. No? So ngayon po, buksan po natin dito yung 1 Corinthians 15:57. Pakibawasan niyo po ng echo. 1 Corinthians 15:57. Sabi po niya rito sa Tagalog, yan po, thank you po. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan po natin itong versikulo na ito, itong talatang ito. Sabi niya, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Merong tagumpay na makakamtan kapag ikaw ay na kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, kung may tagumpay, ibig sabihin may laban. Hindi kusang, sabi niya, na kung maalala niyo po yung sabi niya, let us come boldly into the throne of grace that we may obtain mercy. Sabi niya ganoon, matapang tayong lumapit sa trono ng Diyos sa panahon ng pangangailangan upang makatanggap tayo ng mercy. Ano ibig sabihin ng makatanggap ng mercy? Kasi mali ka. May kasalanan ka. May pagkukulang ka. Pero sabi niya gano'n, no, hindi mo naman kailangan ng mercy kung wala kang ginagawang mali o masama. Pero dahil lang sa ikaw ay nakagawa ng mali at pagkakasala, sabi niya, pwede kang humingi ng awa. Halimbawa, sabihin natin ikaw ay nahuli ng pulis dahil tumawid ka sa red light at pinara ka ng pulis. Ngayon, sasabihin akin yung lisensya mo. Huwag ka na lumaban. Mali ka eh. Ano dapat mong gawin? Magmakaawa ka na lang. Anong hingin mo? Mercy. Mercy. Kasi mali ka eh. At huwag kang, sabi niya gano'n, pag dumating ang pagkakamali, lumapit ka sa Diyos to obtain mercy. Amen po ba?
At dito sabi niya, magpasalamat tayo sa Diyos sa nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ikaw ay Kristiyano, no? Dahil ikaw ay Kristiyano, mayroong tagumpay na naghihintay sa iyo. Dagdagan ko pa po ito. Nung ako po ay nag-aaral, ako po ay second year noon, at meron pong conflict na schedule doon sa subjects ko. Anong unahin mo? Major o minor? Major. At natapat ito doon sa minor na subject. Ngayon doon po sa school ay marami akong kakilala. Yung pinag-aaralan ko, marami po akong kakilala, hindi ko masabi kung ka-close. Bakit? Kasi sa school, ako po ay maingay. Hindi po noisy. Kasi elementary lang sinusulat yun, pangalan. Kung hindi, yung mga gwardiya doon, yung mga janitors doon sa school ay sineshare ko. Yung mga nagtatrabaho doon sa school ay sineshare ko. At sa pag-share ko, nagkakakilanlanan kami. Kung matandaan niyo po, kung kayo po'y nag-aaral, maaaring hanggang ngayon, hindi ka makakapasok ng school nang wala kang ID. Tama po ba? Pero dahil kakilala ko yung gwardiya, papapasukin ako. Kakilala eh. Minsan nga, titignan na lang ako eh, o sige, tuloy ka na. Sabihin niya gano'n, bakit? Kakilala eh. At dahil sa kakilala mo si Jesus, sasabihin ni Jesus sa'yo, pasok ka na. Hello. At maniwala po kayo, pagka ginagabi na po ang klase ko, dahil ako po ay closing, pang-closing. Bakit 9:30 ang labasan kung may time na 9:30? At last subject na yon, hindi ko alam kung may 10 o'clock pa ngayon dahil matagal na po kung hindi nag-aaral. Alam niyo, dahil sa kakilala ko yung mga tao doon, binibigyan nila ako ng kwarto sa loob ng school na personal ko. No? Maaga ka lang gigising, may CR dyan, mag-CR ka. Tapos, meron pa silang kamang bibigay sa'yo. At doon ka matulog para hindi ka na umuwi. Mabait po yung mga tao sa akin dahil sa sila po ay sinesharan ko, nakikipagbati ako, nakikipagkilala ako, at nakikipagkwentuhan ako, nakikipag-usap ako hanggang sa mapalapit yung loob nila. At mag-o-open sila ng mga problema at ako nandun makikinig at sasabihin ko sa kanila, pag-pray natin, pag-pray natin, pag-pray natin. At dahilan sa na-develop ko yung relasyon na yun, kapag may kailangan ako, nakakalusot ako. No? Sabihin mo sa katabi mo yan, depende kung sino yung kakilala mo. At kung kakilala mo si Jesus, may tagumpay ka. May time, yung isa kong teacher doon, conflict ako ng schedule sa kanya, minor lang naman siya, pero kailangan mong ipasa. At nakiusap ako na sabi ko, sir, hindi ko mapapasukan ito. Kasi conflict. Siyempre sa Israel, hindi naman palaging tama. No? Alam nyo, yung first day ng klase namin, nandun ako sa pinakalikod, nag-introduce siya, nagturo kaagad siya, napakasipag na teacher. At nung matatapos na yung pagtuturo niya, dinismiss niya kami, pero tinawag niya yung pangalan ko. Hindi mo sa katabi, kilala ka ba ni Jesus? Sabi niya, child, you are mine, I have called you by name. Kinausap niya ako, sabi niya, kawigan, please stay, sabi niya. Tapos sabi niya gano'n, may nagsabi sa akin na hindi mo mapapasukan itong subject ko. Sabi ko, opo sir, kasi conflict doon sa isang schedule ko. Alam niyo kung ano sabi niya? Sabi niya, I need you to attend. Sabi niya gano'n, hindi naman kita ibabagsak. Nakukuha niyo mga kapatid. Sabi niya, nagsisimula pa lang ang klase, andun na yung promise niya na hindi ako babagsak.
At may pangako ang Diyos, may pangako ang Panginoon, na sabi niya, bibigyan kita ng tagumpay. Maaaring nagsisimula ka pa lang, kabubuhay-nagin mo pa lang. Maaaring nasa gitna ka na. Pero ang promise niya, bibigyan ka ng tagumpay. Pabor ito. Bakit? Kasi hindi nakabase sa may papasa ko ba yung exam niya? Hindi nakabase sa may bibigay ko ba yung requirements niya? Hindi nakabase sa makakapasa pa ako ng prelims, midterm at final sa hindi. Yung tagumpay, yung pagpasa ko ay nakabase sa magkakilala kami. At sabi niya, kung ikaw ay na kay Kristo Jesus, ang tagumpay ay pinangako na sa iyo simula pa lang. Sabi mo na sa katabi mo, subukan mo umalis. Sisingilin ka lahat ng pagkakamali mo. Huwag kang alis. Sabi niya ganun, maraming salamat, no, Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil ako'y na kay Jesus, andun ang tagumpay. Amen? Ngayon, dito po sa mga bagay na ito, na sabi niya, ikaw ay dapat nasa Panginoong Hesukristo. Anong ibig sabihin nito? Kung wala ka sa Panginoong Hesukristo, walang tagumpay. Pero dahil ikaw ay nasa Panginoon Jesucristo, andun ang tagumpay. Ibig bang sabihin, pag tinanggap mo siya, ganun na lang? Okay na ba? Hindi. Kasi mga kapatid, pag na kay Jesucristo ka, pakiyubyug mo nga yung katabi mo. Pakinggan mo to. Kung may katabi kayo, no? Pakiyugyug yung katabi, pakinggan mo daw. Kapag ka ikaw ay na kay Kristo Jesus, may mga hihingin sa'yo. No, hindi pwedeng automatic. May mga hahanapin sa'yo. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto mo magtagumpay? Sabi mo sa kanya, hindi pwedeng walang panalangin. Sabi mo sa kanya, hindi pwedeng walang pagbibigay. Kasi sinasabi po ng Panginoon dito, no? Dahil ikaw ay na kay Kristo Jesus, may tagumpay. Pero yung pagiging na kay Kristo Jesus, ay sabihin mo nga pa rin sa katabi mo, tingnan mo. Sabihin mo, pag na kay Jesus ka na, minsan, papagalitan ka niya. Yan ang ayaw ng tao eh. Ayaw nila yung part na negative, ang gusto nila sitting pretty nilang. Ano ba yung sino ba yung tao na naghihintay na lang na bumagsak yung ano ba yun? One tamad, hinihintay na lang bumagsak yung malaking langka. Hindi, kaya nga tamad eh. At ang tamad, hindi magtatagumpay. May gagawin ka. Ako po ay bumili ng treadmill. Mura lang. May tigda 2,000 nga eh. No? Treadmill. Ngayon, may mga bisita po ako nung isang araw. Bakit kasi? Si Kuya Boy, wala ka exercise. No? Madali akong mahapo. Madali akong mapagod. Sabi mo sa katabi mo, tumatanda na kasi. No. Wala akong exercise. So, sabi ko gano'n, mag-invest nga ako. Bili ako ng treadmill. At may bisita ako ng mga nakaraang araw at nalaman nila na may treadmill ako. Sabi niya, patingin, pasubok. No? Ngayon, sabi ko gano'n, samahan mo nga. Sabi ko sa isa kasama ko sa bahay, samahan mo nga. Anong ibig sabihin na samahan? Samahan mo nga. Mura lang siya. May tig 2,000 nga eh. 2,000 lang, treadmill na.
Kasi naisip ko, isama ko yung aso ko eh. Para dalawa kami. Ano ibig ko sabihin? Sabi ko, samahan mo. Bakit? Kasi yung aakyat, hindi marunong magsindi, magpaandar ng treadmill. Nakukuha niyo. Sa treadmill, may pipindutin ka. Tapos may pipindutin ka para bumilis o umaga. At meron doon kulay pula. Depende sa inyo, ha? Magnet yun. Ilalagay mong ganyan. Ilalagay mo, itatapat mo. Tapos yung dulo noon, may tali. At yung tali, nakaipit sa damit mo. Para saan? Kasi habang tumatakbo ka sa treadmill at nasubsob ka, tatalsik ka. Tama? Maandar eh. Ang mangyayari niyan, pwede kang maipit. So, ang mangyayari, dahil nakaipit sa damit mo yung treadmill, ay yung magnet na yun, matatanggal dito yan, at kapag ka natanggal na, titigil. Nakuha niyo mga kapatid? Yung pala yun. Ngayon, umakyat siya doon sa may treadmill at pinasama ko doon sa isang kasama ko sa bahay na nakakaalam nung. Sabi ko, pakisamahan mo kasi gusto rin niya subukan. Hindi po ako tumatakbo sa treadmill. Bakit? Nagsisimula pa lang ako eh. Alam niyo yung pa ako? Nagkalapnos-lapnos. Bakit? Nagte-treadmill ako, nakapaa. Mali. Dapat pala nakasapatos ka. No? Kasi magaspang. Mali. Kaya yung talampakan ko, nagpaltos-paltos. Ngayon, sabi ko, samahan mo. Bakit may mga pinipindot doon? Kasi yung gustong mag-try, hindi niya alam. May pipindutin ka, start. Gaano kaya kabilis yung 10 na takbo? 10 lang. Mabagal lang yun, di ba? Next, napipindutin mo, pwede lang mag-step by step na 11, 12, 13, 14, 15. Pero, yung susunod doon, 30. Mabilis na yan. No? At yung susunod ay 60. Tumatakbo ka na doon. At yung pinakamabilis, 90. Ihahagis ka na noon. Ngayon, tuwan-tuwa yung gumamit kasi sabi niya, naka 1.9 ako. Sabi ko, meron bang ganun? Ang bagal noon. Yung 10, 1.9 nga lang siya. Ang bagal noon. Pero tuwan-tuwa siya. Mga kapatid, ang trabaho po ng pastor ay samahan kayo kung paano kunin ang tagumpay na binibigay ni Jesus. Dahil kung mag-isa ka, hindi mo kakayanin. So yung sa katabi mo, kailangan mo pa rin ng pastor. Andiyan pa kayo? Okay, sabi niya, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, so ngayon, may babanggitin po ako sa inyo na ano pang magandang sabihin pa ito? Labas ako, Pastor Elia. Meron kasi yung tagumpay na sa buong simbahan eh. Pero meron din yung tagumpay na para sa bawat isa. Kapag yung hinihiling mo ay hindi mo nakuha, at yung hinihiling mo hindi mo nakuha, at yung hinihiling mo ay hindi mo nakuha, hindi ka mananagumpay. Wala nangyayari sa iyo. Yung prayer mo ay hindi mo nakuha. Yung prayer mo ay hindi mo nakuha. Kahit na ang galing mo mag-praise the Lord. Kahit na ang galing mo kumanta at ang taas ng talon mo, sa sobrang taas ng talon mo, tumusok yung ulo mo sa bubong. Ang hirap ng hilahin pababa. Kahit na ang lakas-lakas mo na mag-hallelujah. Pero kung hindi mo makukuha yung tagumpay, yung hinihingi mo sa prayer, yung hinihingi mo sa prayer, yung hinihingi mo sa prayer, ay hindi ka mananagumpay. Nakuha niyo mga kapatid.
Sino po rito ang nakakaalala ng trigonometry? Kung merong right angle, meron ding left angle. Yung iba nag-amen. Alam niyo ba yung problem solving? What is the area ng ganito? Madali lang kunin yung area ng square at saka ng rectangle, di ba? Paano kapag sphere? Kailangan mo na ng radius. Di ba? Tapos meron ka pang ginagamit na pi. Ano ba yung pi? Pizza pie. Pi. Sino nakakaalam ng pi? Pi. Ano ang value ng pi? 3.14. Meron pa? 16. Mahaba yan eh. Infinite yan eh. So, kung ang exam mo ay puro computation, alam mo, Pastor Eli, sa church, puro computation tayo eh. Sana po tayo offering? Ilang aircon to? Magkano bayad natin? Sira yung dalawa, bawas sa bayad dyan. Puro computation, yung miyembro ko ganito, yung miyembro, yung bagong miyembro, yung lumang miyembro, puro computation yun eh. At masasabi mo na yung isang miyembro, kailangan ko pang ipag-pray. Bakit? Na-compute ko eh. Pero kung mali-mali ang computation mo, hindi ka magtatagumpay. So, pupunta pa rin tayo dun sa part na alam mo ba kung paano mag-compute? Alam mo, Pastor Eli, ang isa sa mali-mali ang computation ng mga tao, mga miyembro, papustahan tayo. Bibilan niyo ako ng ice cream mamaya pagka hindi niyo nasagot. Isang galon. Napakahinang mag-compute ng mga kabataan pagdating sa love life. Bagsak! Walang tagumpay. Pagdating na sa LCM, bagsak sila sa computation. Alam niyo, alam ng pastor yan eh. Kaya nga puro na lang sita yung pastor. Mali ang computation mo sa love life mo. Hindi, cannot be, carry over, -2. Ilan na ang ipinaglaban ng love life? Pero bandang huli, naghiwalay din. May kakilala ka bang Oscar? Oh. Talagang hinarap niya to. Talagang mukhaan. Sabi niya, pastora, tama ako, mali ka. Kinumpute niya yung love life niya. Ano nangyari? Nagkatuluyan ba sila? Hindi. Mali ang computation. Asan ngayon ang tagumpay? Nandiyan pa kayo? Kasi gusto natin ng tagumpay, hanap natin ng tagumpay, dapat nandun ka sa katuruan ni Kristo Jesus pagdating na sa love life. Yun ang dahilan kung bakit. Pakitanong mo nga yung katabi mo, mayaman ka ba? Magkano ka ba? Naalala ko to eh, yung nagtatanong ng magkano ka ba? Yung, ewan ko sa mga kaidaran eh, sila ba yung si Deli Atay-Atayan? Kilala niyo ba yun? Si Deli Atay-Atayan, tinatanong niya si John. Si John and Marcia, magkano ka ba? Nakaka-relate kayo mga kapatid? Okay lang ba, pastora? Pagdating sa love life, napakahina nilang mag-compute. Hindi marunong mag-algebra sa love life. Ang love life napaka-complex. Parang ang daming equations. Ngayon, pag na kay Kristo ka, Jesus ka na, isa lang ang sinasabi niya eh. Alamin mo yung formula, yung way, yung sistema ni Jesus para magtagumpay ka. May ice cream ba tayo mamaya? Wala. May Ilocano po ba rito?
Nagpudot. Init. Okay lang. Alam niyo po ba ganito? Nagreklamo na si Pastor Boy. Sabihin niyo nga, sige Pastor, paglaban mo kami. Eto kung gusto mong maging successful o tama sa love life, kailangan yung computation mo ay tama. Amen po? O, punta tayo rito. Alam niyo po ba nakalagay sa Bible na ayaw niyang maging mahirap tayo? Ano ibig sabihin ng mahirap? Milyonaryo? Hindi. Bilyonaryo? Hindi. Ano ibig sabihin ng hindi mahirap? Ibig sabihin, meron lang. Meron lang. Hindi ka kinakapos. Meron lang. Yun ang ibig sabihin ng masagana. Pagdating sa kasaganahan, meron ding computation. Hindi po pwede na, Lord, payamanin mo ko. Walang ganoon. May computation din. Alam niyo kung ano yan? Ang isa rito, gaano ba ang binibigay mo dahil yun din ang matatanggap mo? Compute. Hallelujah. May isa po tayong kasamahan na namatayan. Sama loob ko. Sama din loob niya. Bakit? Namatay yung mahal niya sa buhay. Namatay. Di mo sa katabi mo na alam mo ba ibig sabihin ng namatayan? Patay? Namatay. Na-aksidente. Umiyak yung tao. Sabi niya, ba't namatay yung mahal ko sa buhay? Alam niyo kung ba't namatay? Ako na magsasabi. Naniniwala ako, wala sa oras yung kamatayan ng tao yun. Pero namatay. Na-aksidente. Alam niyo kung bakit? Hindi marunong mag-compute. Dahil kakulangan ng kaalaman kung paano mag-compute. Babagsak ka sa love life mo. Babagsak ka sa kasaganahan. At mamamatay yung mahal mo sa buhay. Bakit? Kailangan mo ng 9. No, sabihin nga natin, kailangan mo ng 9. Ngayon, 9 ang kailangan. So, binabaliktad ko lang. Nakukuha niya. Ilan na kailangan mo? 9. Meron kang 5. Ilan pa ang kulang mo? Tingnan natin kung sino mga magaling mag-compute Meron kang 9. Ang kailangan mong resulta, 9. Meron kang 5. Ilan pang kulang? Sure po kayo? Kasi ang kailangan mo, hindi siya mamatay. Meron kang 5. Kulang ka pa ng 4 na oras sa prayer. At kung hindi mo magagawa ito, mamamatay yung mahal mo sa buhay kung may kasalanan. Kasi di ka marunong mag-compute. Nakukuha niyo mga kapatid? May mga tao, hindi nila alam. Kulang pa sa prayer. Anong gagawin niya? Matutulog lang yan. Aasa sa prayer request. Hindi nila ma-compute. Balik-balik na lang ako rito Pasindari po. Huli na ang lahat para magkaroon ng sisihan. Pero ang Diyos hindi nagkukulang. Meron pong isang tao. Araw ng linggo. Nanggising siya, sabi niya, kulang pa ako ng 4
Meron akong 5. Kailangan ko ng resulta ng 9. Kulang pa ako ng 4. Meron akong 5. Hindi siya mapakali. Tinitingnan ko, lungkot-lungkot. Ang ginawa niya, dahil nararamdaman niya na may mali sa computation, may kulang pa, nanggising siya. Tulungan mo ako. Sabi niya, tulungan mo ako. Tulungan mo ako mag-pray. Kulang pa sa prayer. Kulang pa. Na yung mga kapatid, sa palagay ko 9 ang kailangan, meron siyang 5. Ang prayer niya, 3.5 lang. Ilan ang kulang? 0.5. Dahil doon, yung isang mahal niya sa buhay, nagpakamatay. Dahil hindi niya makompute na kulang pa siya sa prayer. Anong tagumpay ang makukuha mo kung wala kang ako rin naman marami akong pagkakamali. Sa totoo lang, natuto na nga ako mag-compute kasi sa mga pagkukulang at pagkakamali ko. Sabi ko, kulang pa pala ito. Nakaka-relate kayo mga kapatid? Kulang ka pa sa prayer. Hindi mo ma-distinguish na may mali. Yung computation ko, kulang pa. At dahilan sa pagkakamali kong ito, how sure, gaano kasigurado na yung mahal sa buhay na yun ay nagpunta ng langit. Malabo. Bakit? Tamad magsimba. Asa ng tagumpay? Wala. Walang tagumpay dyan. May mali. Pero nangako po ang Panginoon dito na sabi niya, kung matututunan mo ito, tatagumpay ka. Amen. Naalala ko dati yung may tamang pagkukompute sa lahat ng bagay, may tamang Sino ba ito? Si Sakto ito. Sino ba tabi mo? Ha? Sino? Yaya? Jaja? Hindi Jar-Jar? Jar-Jar, kilala niyo ba Jar-Jar? Yung sa yung sa Star Wars, yung mahaba ang tenga. Sige, sino marunong magluto sa inyo? Marunong lang kayo kumain. Sige, magluluto ka lang. Ikaw na lang, adobo. So, ano ba kailangan sa adobo? Siguro yung karne. Di ba? Tapos, ano kailangan doon? Paminta. Sige. Karne, paminta, hindi pwedeng hindi pwedeng walang bawang. Hindi masarap yun. Kung nilagyan mo oregano. Oregano ba? Oregano. Basta gano. Okay. Tapos ito. Nilagyan mo pa ng papaya. Yung adobo. Pwede ba yun? Basta pwede rin. Basta makakain naman yan eh. Pero hindi yun. Adobo. Alam niyo ang gagawin ko? Sabihin mo gano'n, Pastor, naluto po ako ng adobo. Pagtingin ko, walang toyo. Tapos, sabi ko, paano magiging adobo yan eh? Walang toyo. Tapos sasabihin niya sa akin, Pastor, marami naman kayo nun eh. Wala. Hindi yan magiging adobo. Kahit anong gawin. Amen. Meron po yung sa camp. Nasa grupo kami, nasa divided seminar kami at hallelujah, dito pa lang ako sa introduction. Nandun po isa grupo namin, meron kami kasamang unbeliever. Ayan, unbeliever. Eh, sabi nung teacher namin, okay na magpatanggap. Iniwanan ba naman kami? Eto
Kung di mo alam yung tamang computation sa pagpapatanggap, hindi tatanggap yan. Kung maniwala kayo. Kahit na ano pang bulaklak ng salita mo rin, kung hindi mo alam ang computation, hindi tatanggap ng salvation niya. Ano nangyari? Nanguna ba naman yung mga kasama ko, yung mga kapwa ko counseling? Hindi naman ang counselor nun eh. Nanguna, ang ginawa, siniran ba naman niya? Siniran. May paganong-ganong pa yung kamay niya. Sabi niya, tanggapin mo. Alam niyo, habang pinakikinggan ko siya, sabi ko, hindi tatanggap to. Sabi ko, uwi na ako. Mauna na ako sa kwarto. Ano nangyari? Hindi mo tumanggap. Bakit? Hindi mo alam mag-compute. Hindi mo alam kung paano patanggap. Napakahalaga nun. Alam mo yung tamang pamamaraan kay Kristo Jesus. Dahil kapag ka nakuha mo yung bibigyan ka ng Diyos ng tagumpay. Tapos ito pa. Wala pang rema nun ha? Wala pang rema. May gusto tumanggap ng tongues. Pinatanggap nila. Yung sa harapan. Sabi, sino gusto tumanggap ng tongues sa Bautismo Espiritu Santo? Lumapit siya. Inoobserbahan ko, sabi ko, hindi tatanggapin. Bakit? Mali ang compute eh. Kasi may tamang way ng pagpapatanggap. Ano nangyari? Evening service yun. Pagbalik niya sa kwarto, sabi ko, kumusta? Sabi ko, tumanggap ka ba? Sabi, yak siya na yun. Lalaki? Bakit? Sabi niya, tinaas ko na lahat ng kamay ko. Lahat na tumulo na sa akin. Sipon. Luha. Kataas na raw yung kamay niya, pero di pa rin siya tumanggap. Bakit? Makikita mo eh. Mali yung computation. O sabi ko gano'n, mag-ready ka bukas, ha? Bukas ng siesta. Tatanggap ka ng tongues. Sige, sabi niya, paano? Bukas na lang, madali na lang. Kasi dapat alam mo yung formula. Kasi kung di mo malalaman to, hindi mo matatanggap. Sabi mo sa katabi mo, tingnan mo, ang dami mo pang utang. Kasi ang dami pang... Asa si Pastora Leia? Nilapitan ba naman ako kanina, sabi niya, Pastor, may dala akong anak. Sabi ko, kailan ka nagkaanak? Ito, sabi niya si Kobe, sabi ko, magkamukha. Alam ba, tinuturo ko lang sinasabi ko. Mali ang computation. Ngayon, nung siesta na, nilapitan niya ako, wala pang rema noon, wala pa. Nagkakampa kami sa ibang simbahan noon. Sabi niya, Boy, hindi pa ako pastor eh. Youth lang ako. Sabi niya, nakaready na ako. O sabi ko, halika. Alam niyo, tinawag ko lang yung mga kasama ko. Sa tribe lang ito, tribe. Tribe lang kami. May pinasa ako sa kanya. Pabasahin mo to. So, sabi ko, naka-ready ka na. Sabi niya, kagabi pa eh. Alam niyo yung pagiging ready niya. Kagabi at ngayon ay same lang. Ang problema, yung nagpapatanggap, hindi marunong mag-compute. So, ano nangyari? Ay, dito na. Sabi ko, taas mo kamay mo. Ay, ako, tinawag ko yung mga kasama ko, punta kayo sa likod. Alam niyo kung ano ginagawa ng mga nasa likod dahil di marunong mag-compute? Pinapatungan siya ng kamay, sinasabunutan na siya, yung parang ginagano na siya. Sabi ko, wag mong ganyanin. Tapos, o sige, magpuri tayo, sabi ko gano'n. So, sa sobrang lakas ng pagpupuri, mas malakas pa yung bunganga niya kaysa sa... Ginaganon ko, sabi ko, huwag malakas. Nakakaano kayo, ano ba tawag ka, distract ka eh. Alam niya po, simple lang. Maya-maya nagtatangs na siya.
Kasi may tamang computation. Amin po ba? Ngayon ito, sabihin mo sa katabi mo, kung matututunan mo ang tamang computation, sabihin sa katabi mo, darating ang time, hindi ka na mangungutang. Ikaw lang magpapautang. Bakit? Nakikita ng mga kapitbahay mo, ang ganda ng... Yung TV mo, colored. Sabihin, sagana nga itong kapitbahay ko ah. Mautangan na. Hello. Alam mo, Pastor Eli, may miyembro ko, bumili ng computer sa akin, 20,000. Ayaw kong bentahan. Bakit? Parang hindi magbabayad. Bebentahan mo yung hindi nagbabayad? Ay, hindi. Eh, ang kulit, Pastor, bentahan mo na ako ng computer, babayaran kita kahit 4 gigs. Mag-i-interest pa, dagdagan mo. Wala nga akong tiwala eh. Ano nangyari? Sa kakakulit niya sa akin at dahil sa malambot ang aking puso, no, malambot, kinayagan ko na. O tama nga yung computation ko, hindi ako binayaran. Alam niyo nangyari? Dahil di na siya makabayad, umalis na lang ng church. Kaya huwag kayo nagpapautang kasi maubusan kayo ng miyembro. Paano na yan? Dilugi na ako ng 20,000. Pero alam niyo mga kapatid, kung alam mo ang tamang computation, hindi ka mawawalan. Kasi God will provide. Hindi mo kailangang manloko, mandaya. Alam niyo ba kung ano yung pinakamalaki nating challenge ngayon? Asan ba si Leia? Katabi yung anak. Wala sa baba. Alam mo, Pastora, kung anong problema natin ngayon? Yung mga first and second timer, kinocompute ko nasa 200,000 ang gastos. Kung sisingilin mo pa sila, kawawa. Hello? Kinocompute ko. Kasi libre kung tutuusin pa eh. Hindi naman totally libre, pero yung dadalhin ng mga tao sa camp, ngayong August, kinocompute ko, nasa 200,000 ang ililibre mo. Mahirap na computation ito. Pero si Jesus marunong mag-compute eh. Sabi niya, di ba may nag-donate? Ilan tinapay yun? At 2 galunggong. Sabi akin na yan. Alam ni Jesus mag-compute. At kung di natin matututunan ito, mababaw ka sa utang. Amen? Wala nang sumagot. Paano nga ba? May share po ko sa inyo na hindi natin makukuha ito ng ng isang sermonan lang. Ngayon, nagtataka ako, every camp na lang, every time na malapit ang camp, inaatake ako ng sakit. Lagi na lang yan. Sabi mo sa katabi mo, di ka pabuhay. Ganyan na nangyayari kay Kuya Boy. Ano gagawin mo? Lalabang ka. Lalabang ka talaga. Nakita ko dati si Kuya Talong, ang payat-payat eh. Sabi ko, Kuya Talong, lalaban tayo ah. Nung isang araw, nagbuhat ng isang sakong bigas. Sabi ko, lakas niyo. Lalabang ka. Alam niyo mga kapatid, kung titingnan ko yung sarili ko, yung mga sa katabi mo, dapat si Kuya Boy patay na. Ay, sabi mo sa katabi mo, dapat si Kuya Boy patay na. Pag sumagot ka, mauuna ka.
Kuya Boy, hindi ba yung nangyayari sa'yo? Ayaw uminom ng amlodipine, ano pa ba? Losartan, Imodium, Diatabs. Nung isang araw, na-food poison ako. Bakit? Sa katakawan. May nagbigay sa akin ng sarap kasi. Buti ka, binibigyan pa ako eh. Kuya Boy, hindi ka ba dumataan sa apoy? Nangyayari sa'yo ganyan? Hindi naman ako masusunog eh. Hindi ka tulad ng iba, pag dumaan sa apoy, sunog ka agad. Anong gagawin mo? Gamitin mo yung formula. Dapat alam mo mag-compute. O ngayon, ito. Sabi, inom ka ng amlodipine. Mali. Sige na nga, pagbigyan. Minom ako ng amlodipine kanina umaga. Ngayon, groggy ako. Ngayon, nagsisermon ako. Bakit? Pagkatapos ko uminom ng amlodipine, nag-BP ako. Wala pang 30 seconds ako uminom. So, hindi pa kumikilos, hindi pa tumatalag. Tama! Makita-kita ko normal. Sabi ko gano'n, ba't pa? Kasi uminom ako. Eh, di bababa pa yan. Sabi mo sa katabi, sul-sul ka kasi. Tulad ngayon, ano nangyayari kay Kuya Boy? Nahihilo. Pero mabubuhay ako. Dumaan man ako sa tubig, di ako. Dumaan man ako sa apoy, di ako. Ayan, kaya huwag kayo nakikinig sa mga sul-sul. Pero alam nyo, kaya nila sinasabi yung kasi nagkikare lang sa inyo. Sabi mo, hindi pa mamamatay si Kuya Boy. Mauuna ka pa. Hindi pwede. Bakit? Kasi magtatayo po tayo ng simbahan. Amen? Yan, nakakainis. Kasi kanina, normal ang blood pressure ko. Nasa 122 ako. Tapos napilitan ako uminom ng amlodipine. At di lalong bababa. Meron ba kayong gamot ng pampataas ng BP? Galitin niyo si Kuya Boy. No? O, sige. Kaya ngayon, nahihilo ako. Anong gagawin ko? Uupo. Yan. Okay. Hawak mo nga, madam. Lagot kayo, hindi nyo makikita si Kuya Boy. Okay. Ang isang sekreto rito, compute ha? Nandiyan pa kayo? Ay yung tinatawag na, buksan nyo po ito rin sa, sa John. Tinanong ko naman, ako ni Arnel kanina, kumusta ka Kuya Boy? At ngayon, sinagot ko na. Okay. John, Lucas chapter 5. Ito na lang. Iksiyan ko. Lucas chapter 5. Parang sarap ng ice cream, no? Nagparinig na. Di, mamaya na yan. Okay. Pakita ng mga katabi mo. Ano ba ang tamang computation sa love life? Ano ba ang tamang computation sa kasaganahan? At ano ba ang tamang computation sa kagalingan? Ayan. Okay. Nandiyan na kayo sa John chapter 5. Ano Lucas? Lucas. Okay, ito ha. Nagsasagwan sila. Ayan. Ngayon, nakita ni Jesus yung bangka na gamit nila Pedro. Diyan pa kayo? Nakita ni Jesus yung gamit nilang bangka at hiniram. Hello? Ayan. Sabihin mo nga sa katabi mo, pahiram naman ang buhay mo. Abalahin kita. Pahiram naman ng sasakyan mo. Pangsusundo lang natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, pahiram naman ang pera mo. Pangsusuporta natin sa simbahan. Okay. Ngayon, pagkatapos gamitin ni Jesus yung bangka, ito, sabi niya,
Sinong gusto ritong sumagana? Ito. Verse 4, pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Pedro, pagkatapos niyang hiramin yung bangka, bakit hiniram? Ibig sabihin, yung time na magtatrabaho sana si Pedro, nakuha pa ni Jesus. Yung time na maghahanap buhay si Pedro, na abala pa, nakuha pa ni Jesus. Yung time na gagawin mo na sana yung pangarap mo, nakuha pa ni Jesus. Ginawa ka pa niyang worker. At nung kinuha na ni Jesus, eto na. Sabi mo sa katabi mo, may kapalit yan. Sumagot, sabi niya, pagkatapos magsalita ni Jesus, pumalaot kayo. Sabi niya, pumalaot kayo at ihulog niyo ang lambat upang manghuli. Ito na. Ito yung time na yung negosyo mo, wala nangyayari. Ito yung time na yung hanap buhay mo, walang kinikita. Ito yung time, alam niyo ba yung batas ng ano ngayon, Bangko Sentral? Yung ipon mo, babawasan pa ng 20%. Yung kita mo, bago yan. Ano ang kulang doon sa negosyo? Ano ang kulang doon sa trabaho? Jesus. Yung linggo mo, kung binibigay sa iba, bigay mo kay Jesus. No? O ano nangyari? Sabi niya, pumalaot kayo at ihulog ang lambat para wala lang magawa? Hindi. Para manghuli. Ngayon, eto na yung professional. Ang sabi niya, gayon nga ang ginawa nila. No? Pero sumagot si Pedro, si Simon, Guro, ay nako. Pakisabi nga sa katabi, tinawag mo pang Panginoon si Jesus, di mo naman sinusunod. Magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi niyo, pakitanong nga yung katabi, ano sinasabi sa iyo ng Panginoon? Ano sinasabi sa iyo ng Panginoon? Tumapat ka sa tenga niya, sabi mo, di ba pinagsisimba ka? Hindi ba pinagtatayt ka? Ano ba sinabi sa iyo ni Jesus? Hindi ba sabi niya, huwag mo kaligtaan yung pag-attend? Kaya wala nangyayari sa negosyo mo? Wala nangyayari sa pag-aaral mo, sa buhay mo? Kasi walang Jesus? Ngayon, sabi niya, sumagot si Simon Guro, magdamag po kaming nagpagod. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo gano'n, pagod ka na nga. Pagod ka na sa love life mo. Hindi ka pa napapagod sa paglalaba kung kailan Sunday, doon ka naglalaba, dapat na-attend ka. Ngunit, eto na. O, isa pa, pakigulo nga, pakigulo. No? Tahimik yung mga tao rito, bakit kaya? Siguro mainit. No. Pakigulo yung katabi, sabihin natin, ano ba sinasabi sa iyo ng Panginoon? Alam niyo kung ano sabi niya? Ito ito yung problema, hindi alam yung computation. Ano yun? Yung sinasabi ni Jesus. Hindi alam. Anong hindi alam? Minsan alam yan, ayaw lang sundin Ano yun? Mag-worker ka. Mag-pastor ka. Alam Hindi lang sinusunod. Kaya walang bunga. Wala nangyayari. Kaya ito pa, sabi niya, ngunit dahil sa sinabi niyo, iuhulog ko ang mga lambat. Paiksin ko ng mga kapatid.
Alam nyo, sinunod nila yung sinabi ni Jesus. Ano ba yung sinabi rito? Because of your word. Sabihin natin word. Ito kailangan kasing lagyan ng foundation sandali. Alam nyo, napakaraming formula dito po sa mga tinuturo po ng mga pastor. Napakaraming formula na gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo yung, gawin mo yan. Pero alam nyo, isa lang ang nakita kong tumatalab eh. Ano ba yung sinabi ng Diyos sa'yo? Kasi yung sinabi niya sa akin, hindi niya sinasabihin sa'yo. At yung sinabi niya sa'yo, hindi niya sasabihin sa akin. Magkaiba tayo. Ano ba yung specific na sinasabi niya? Pinagpapastol ka ba niya? Pinag-worker ka ba? Ano? Ano yung sinasabi niya sa'yo? Sinasabi niya ba niya sa'yo na pagdating ng linggo, tumalo ka? Ano sinasabi niya sa'yo? Pero sabi niya, dahilan sa sinabi mo, gagawin namin. Paiksin ko po yung kwento rito. Nung sinagot nila, nung tinupad nila yung sinabi ni Jesus, sobrang dami ng huli. Halos masira yung lambat. At ito pa. Sobrang dami ng isda. Nagtatagulang sa kanila. Pasensya po, naku, hallelujah, pasensya, patawarin niyo po ako, pero gagamitin ko itong salitang ito. Marami pong mga tao pinagkakaitan ng pagpapala. Pinagtataguan ng swerte. Pero kung susundin mo ang Diyos, kusang lalapit sa iyo. Gayun nga ang ginawa nila, sa dami ng kanilang huli ay halos magkasira-sira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan pa ni Pedro, sabi niya, sa kanilang mga kasamang nasa ibang bangka, tulong, tulong, lapit kayo. At lumapit naman ang mga ito na puno ang dalawang bangka at halos lumubog. Bakit? Sobrang dami. Grabe. Nung wala silang ginagawa para sa Panginoon, nagtatago sa kanilang swerte. Malayo sa kanila ang pagpapala, pero nung nakuha nila yung salita niya, nakuha nila yung specific na utos ng Diyos, dumating ang pagpapala. Alam niyo, pwedeng i-apply ito sa church sa soul winning. Sa Bible, meron pong dalawang klase ng word o salita. Ang tinatawag po nating logos at saka yung rema. Yung rema, yung logos, ito yung nakasulat dito. Itong tablet na gamit ko. Ito yung nakasulat dito. Mababasa na kahit unbeliever. Pero yung rema, ito yung lumalabas sa bibig ng Diyos. Para sa iyo lang, hindi sa katabi mo. Nakukuha niyo mga kapatid? Susumbong ko kayo kay Pastora Eli, ang tahimik niyo eh. Yung logos ay yung binabasa, mga promises ng Diyos. Ito, promise. Pero yung rema, ito yung pinili ni Jesus dito at mismo ibinulong niya sa iyo. Hindi sa katabi mo. Halimbawa, parehas kayong bulag. Pero ikaw ang binigyan ng remang magaling ka na. Parehas kayong bulag. Sinong gagaling sa inyo? Ikaw lang. Yung katabi mong isang bulag, hindi gagaling yun. Bakit? Walang rema, hindi sa kanya yun. Sa computation po, nating lahat, mayroon tinatawag na, tulungan niyo ako, sino pa marunong mag-math dito?
solve for X. Kasi meron ng Y. Alam niyo yan? Okay. Ang equals ay 9. Meron kang 5 plus X equals 9. Solve for X. Ano yung X? Wala na. 5 plus X equals 9. What is X? Yung dating nanakit sa puso mo. Because of my X and all of my Y's. Sige. 5 plus X equals 9. What is X? Wala, may 5. Sobra na. Hala, hindi nag-iisip tayong lahat kasi ano. Baliktad. 5 plus X equals 9. What is X? It hurts, you know, it hurts. What is X? 4. 4 plus 5 equals 9. Computation. Okay. Mga kapatid, ganito po, no? Ngayon pasimple-simplehan na lang natin. Yung X ay yung rema. Hello? Yung missing o yung X, yung unknown, ay yung rema. Okay. Meron kang equal, no? Kasaganahan. Kasaganahan. Pwede ba ako mag-extreme na kaunti rito? Okay. Ang equal ay milyonaryo. Wow. Ayoko ng milyonaryo, gusto ko bilyonaryo. Gusto ko masama ako sa bilyonaryo.com. Milyonaryo, doon muna tayo. Tapos dito ay may prayer. Yung 5, yung given na yan. Prayer. Prayer plus X equals milyonaryo. What is X? Okay. Yun ang rema. Ano nga yung rema? Kanya-kanya yan. Hello? Lord, nagpe-pray naman ako eh. Bakit hindi ako maging milyonaryo? Bakit hindi ako makagaling-galing sa sakit na ito? Nagpe-pray naman ako eh. May kulang. Amen? What is X? Yun ang rema. Yun ang itatanong mo sa Panginoon. Hanapin mo mag-isa yan. Huwag kang umasa sa pastor. Problema mo yan. Magtanong ka sa Panginoon. Kung kinakailangan mag-fasting ka, gusto na lang natin, Lord, bigyan mo ako ng bill mo ako niyan. Ha? Gusto mo meron na lang biyaya. Gusto mo may tagumpay na lang. No! Hanapin mo yung X. Ano yung X? Yun ang rema. Alam niyo kung ano yung X? Woohoo! Hallelujah! May prayer na ako. Isa na lang ang kulang ko. Naalala niyo yung kwento ni Jesus? Sabi niya, isa na lang ang kulang mo. Hindi niya maibigay. Ang hinahangad niya, yung mapasa kanya ang kaharian ng Diyos. Nakukuha niyo mga kapatid? Ito yung sasagot sa problema mo. Ang magbibigay ng tagumpay sa'yo. What is X? Yun yung rema. Ano ba yun? Kanya-kanya yan. Alam niyo kung ano yung minsan yan, ha? Prayer plus X equals milyonaryo. Lord, ano yung X ko? Ay, yung inibig mo dati. Alam niyo kung ano yung X? Minsan sasabihin ng Diyos sa'yo, forgiveness. Hello? Kaya hindi mo matanggap yung equal kasi wala kang forgiveness. Ibig sabihin, kapag ka prayer and forgiveness, magiging milyonaryo na ako? Hindi, kanya-kanya yan. Alam niyo kung ano yung isa pa? Prayer plus X
equals milyonaryo. Lord, ano yung X? Ano yung kulang sa akin? Ano yun? Ano yun? Minsan sasabihin sa iyo ng Diyos, giving. Kaya prayer plus giving equals sasagana ka. Hello? So, kanya-kanya yan. May share ko sa inyo, ha? Hindi, kailangan ko ano na ito, eh. Okay, anong taon ba yung nagkaroon ng mga COVID? 20? Oh, 2020. Nagkaroon po ako. At ito na. Pwede ano? Sino bang gitarista niyo? Organista? Si Jar Jar? Sino ang organista niya? O Jar Jar? Kasi alam niyo, kung pagpe-pray ko lang kayo, duda po kung makukuha niyo yung pagpapala na hanggang sa iuwi niyo. Ang sinasabi ko po sa inyo rito, ay yung makuha niyo yung pagpapala niyo na buong buhay magagamit ninyo. Ano ba pangalan niya? Jar Jar? Jaja? Jaja? Okay. Nakalagas? Ay, wala pa. Yung ano lang, ayan, yan lang muna. Nakikita nyo? Malinaw? Yan po yung time na ako po ay nagka-COVID. Ako po ay dinala sa ospital. At pinicturean ko yung kamay ko dahil ang daming nakasaksak. Alam niyo po, meron pong in-injection sa akin na 8,000 ang isang injection. At kailangan po ay 8 na injection na ibigay sa akin. Magkano yun? Tapos, ito pa. Walang kasiguraduhan, nagagaling ka doon. Pero salamat sa Panginoon, purihin ang Panginoon, meron pong mga nagmamahal, may nagkikare, sinagot nila. Pangalan mo ang pakitulungan niyo ako, pakikuha po yung microphone. Worship tayo sandali. Pangalan mo ang tatawarin ko. Jesus ka ang kalakasan mo. Pinano na iyong pag-ibig sa'yo'y mananalig. Jesus sa buhay ko. One more time, pangalan mo. Pangalan mo ang tatawarin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinano ng iyong pag-ibig sa'yo'y mananalig. Jesus sa buhay ko. Patingin po kayo sa akin. Nandun po ako sa ospital at ang daming nakasaksak sa akin. And may nanaginip po sa akin na ako po ay mamamatay na. No? I think si Tatat yan eh. Tama ba, Pastora? Panaginipan ako ni Tatat na mamatay na ako. Parang may anghel na nagsabi sa kanya. Ngayon, sabi nila sa akin, hindi naman alam ni Tatat na may sakit ako. Pero may anghel na nagsabi sa kanya na ako yung isang puno. At yung puno ay mamamatay na. Ako daw, mamatay na ako. Ngayon,
Salamat sa mga panalangin. Parang isang linggo ko sa ospital. Mamatay na ako. Marami nangyari sa akin doon. Pagdating po ng gabi, nakikita ko yung mga namatay. Nakikita ko yung mga namatay sa COVID. Ang dami nila. Ngayon, nagkaroon po ako ng pangitain, parang dinalaw ako ng Holy Spirit doon. At nagkaroon po ako ng vision. Pagdating na ng gabi, pipikit ako ganyan, nakikita ko po yung mga namatay. Pero pag didilat ako, nawawala. Pero pag pipikitan naman ako ganyan, isa-isa, picture-picture, parang slideshow. Hindi naman ako takot, pero kitang-kita ko yung balat nila, yung itsura ng pagkakamatay nila. At napansin ko po na hindi maganda yung itsura ng kamatayan nila. Yung picture, pwede kong i-zoom. Itong laman na to, itong balat na to, pwede kong i-zoom. Nakikita ko. Hanggang sa dumating ang time, sabi ko, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Puro patay. Parang 3 araw na lang ako sa ospital. Puro patay. Nakaganon na ako. Kinakausap ko na ang Diyos. Sabi ko gano'n, ayoko na. Hindi ko na kaya. Alam niyo, nakakaawa yung mga taong namatay. Namatay sila na walang kalaban-laban, na walang nagtanggol, walang nag-rescue. Walang pumigil sa kamatayan, parang inararo ng kamatayan yung mga tao na walang nakalaban. Iyak na ako ng iyak. At kapag iniisip ko ngayon, habang kinukwento ko, naalala ko yung pakiramdam na ano nangyari? Bakit wala nagtanggol sa kanila? At yung mga taong yun ay hindi mga Kristiyano. Wala sila sa Panginoon. At dahil wala sila sa Panginoon, walang tagumpay. Ikaw, ako, kaya nating lumaban. Pero yung mga namatay na yun, walang kalaban-laban. Hanggang sa umiiyak na ako sa Panginoon, sabi kong gano'n, ayoko na, tama na, ayoko nang makita. Kasi every time pipikit ako, nakikita ko sila, nakita ko yung itsura ng kamatayan nila. Sabi ko, ayoko na. Pero hindi po tumigil yun. Hanggang sa pagdating ko sa bahay. Pagdating na ng gabi, nakikita ko, walang picture na parehas. Iba-iba ang itsura nila. Iba-ibang tao. Iba-ibang larawan. Walang same na picture. Lahat sila, yung mga namatay sa COVID, walang nagtanggol. Awang-awa ako. Umiiyak ako nung gabi-gabi. Sabi ko, Panginoon, ayoko na makita. Di ko na kaya. Sila yung mga unbeliever na kinuha ng kamatayan na walang kalaban-laban. Walang nagtanggol. Walang nakipaglaban. Nalala ko si Kenneth Hagin dati nung siya ay na-aksidente, na-fracture ang elbow niyan Doon sa ospital, dinalaw siya ni Jesus at nakipag-usap sa kanya ng isa't kalahating oras. At doon po sa ospital, dinalaw po ako ng Espiritu ng Diyos at pinakita niya sa akin yung mga namatay. Kawawa. Dalawa lang naisip ko na, hindi ko na naitanong. 1, nagkulang ba kami para ipag-pray sila? Kasi walang nagtanggol. 2, ipinapakita ba ng Diyos sa akin ito para ipakita yung pagkukulang natin? Pagdating ko sa bahay,
Malakas naman ako eh. Wala namang problema eh. Kapag nakatayo lang ako, doon lang ako nahihirapan. Pero pag nakahiga ako, walang problema. Binawal po ng lahat ng tao na huwag akong tawagan para makapagpahinga ako. So bawal mag-chat, bawal tumawag habang nasa ospital ako. Pero alam niyo, wala namang sumunod eh. Walang tigil ang tawag ng tao sa akin. Pero pagdating na ng mga alas 2, alas 3 ng gabi, tahimik na. Doon lang pumupunta yung mga magche-check ng dugo ko at hindi na po kinukunan ng dugo dito sa, yung ugat na yan. Doon sa artery na ako kinukunan. At susugatin niya ako. Tinitingnan ko siya, sabi ko, ganun kinakarni mo na ako eh. Sabi niya, hindi ko makita yung ugat eh. Talaga pong karne na to. Dahil hindi makuha nung medtech. Iba pala ang kulay ng dugo sa artery at saka yung dugo lang dito. Pagdating sa bahay, malakas ako. Salamat sa panalangin. Pagdating po doon, naglaban ako eh. Sa ospital, bawal ang bantay kasi may COVID ka. Ang press conference namin, ang press release, pneumonia lang. Alam niyo po ba na si Morris Cerulo namatay sa COVID? Hindi na sinabing COVID, sinabi na pneumonia. Yun din ang press release sa akin. Pero alam ko, kami nila Abi, nila Badong, sabay-sabay kami nagkaroon. Pero akong napuruhan. Pero may purpose ang Panginoon. Bakit? Kasi may kinokorek siya. At madalas po, yung correction na yan, yun ang rema sa'yo. Na kung hindi kanya i-correct, matutuluyan ka. Okay, so magaling na ako, lumabas na ako sa ospital, naglaban na ako. Yung after effect ng COVID, ako nagka-problema. Sumakit ng todo ang ulo ko. Na hindi na ako mapakali. Hindi na ako mapirmi. Hindi na ako sobrang sakit na akala mo merong pumipiga na binibiyak yung ulo mo sa sobrang sakit. At ang akala nila naputukan ako ng ugat. Pinapunta ako sa ospital, nagpa-CT scan ako. Ayoko pang pumunta kasi magkano ang gastos. Sabi sa akin 2.5, sige kaya pa 2.5. Pagdating ko rin, pagkatapos ako CT scan, 7.5 pa lang. Sabi ko, ang mahal naman. Kung alam ko lang ito, titiisin ko na lang. Alam niyo, pagdating ko puro sa bahay, sabi ko, di nakita na yung resulta ng CT scan ko, hindi ako naputukan. Hindi. Epekto ng COVID, sobrang sakit. Yung COVID mismo matitiis ko, pero yung sakit ng ulo ko, di ko kaya. Humihingi ako ng gamot para matanggal. Ang binigay sa akin, hindi ko na matandaan. Pero sabi sa akin, every 8 hours mo lang iinumin. Ilan oras? Every 8 hours. 4 na oras ko palang iniinom, bumabalik na. So, ibig sabihin, yung susunod na 4 na oras, titiisin ko. Hirap na hirap ako. May pera ka. May pera ka. Pero hindi mo mabili yung gamot. May mga taong tumutulong eh. Hindi ako naglabas ng pera. Yung mga tao naglalabas ng pera sa akin. Praise the Lord. Maraming salamat po. Hindi makakalimutan yan. May nag-ayos ng PhilHealth ko. Hindi ako nagbabayad ng PhilHealth. Hindi ako nagbabayad ng SSS. Pero nung time na yun, inayos nila, isang ayusan lang. 250 something ang bill ko sa isang linggo sa ospital. Wala akong nilabas na pera. Binayaran nilang lahat. Pero may pera ka. Pero hindi mo mabili yung ginhawa
ng sakit mo. Anong gagawin mo pag ganyan? Lahat tayo umaaray. Umaaray ka sa kahirapan, umaaray ka sa sakit, umaaray ka sa kirot. Anong gagawin mo? Yun ang time, hingi ka ng rema. Lord, nagpe-pray naman ako Oo, given yan. Lord, nagre-rebuke ako Given yan. Lord, nagko-confess ako Given yan. Lord, inaangkin ko ang kagalingan. Given yan. Pero Lord, hindi nawawala sakit ng ulo ko. Yung kinarni, yung ugat ko, sa loob yun hindi po itong labas, yung loob. Ang tagal niya kinukuha, araw-araw kinukuha ng ganyan. Meron pa silang in-election sa tiyan ko. Bakit? Sa dami daw ng gamot na ipinapasok sa katawan ko, baka daw ako atakihin na sa puso. Sila nagsabi. At meron silang ibinigay na gamot, hindi ko alam kung ano yun. Sa sobrang sakit habang pinapasok sa tiyan ko, ito natitiis ko. Dito sa siko. Pero sa tiyan, halos di ko matiis. Araw-araw yan. Alam niyo, pagkatapos akong injeksyonan dito, itim na yan. May hematoma na. May pasa na. Di naman ako sinuntok. Hindi ako pinalo. In-injeksyonan lang ako ng gamot. Itim na. And every day, nangingitim ang tiyan ko. Gusto ini-injeksyon nila. Nandiyan ba kayo? Paano ako tutulungan ng Diyos ngayon? Nagko-confess ka. Nagre-rebuke ka. Pero di ka gumagaling. May kulang. May kulang. Tama ba yung ginagawa ko? Confess ako ng confess. Angkin ako ng angkin ng salita ng Diyos. Angkin ako ng angkin ng Word of God. Pero hindi nawawala yung sakit ko. Ano gagawin mo? Yun ang time na hihingi ka ng rema. Nasaan tayo? Nasa rema evangelistic. Sabi nga nila, ano ba yung rema? Tinapay ba yun? Ewan ko sa'yo. Yung rema ang magbibigay sa'yo ng kagalingan. Yung rema ang magbibigay sa'yo ng kasaganaan. Yung rema ang magbibigay sa'yo ng direksyon. Yung rema ang magbibigay sa'yo ng kailangan mo para makuha mo yung gusto mo. Lord, ano ba nangyari sa buhay ko? May kulang may kulang, may kulang. Lang yung mga kapatid, yun ang hihintayin mo. Kaya paano pag wala kang rema? Stay ka sa lobos. Wait ka lang. Wait ka lang. Alam nyo nangyari? Alam nyo pa ba? Ayun. Alam nyo, gabi-gabi, araw-araw pumapasok yung mga nurses, yung mga doktor. Naka-astronaut. Ano tawag sa ganun? Yung suit nila? PPE? No, nag-exercise kami ng PE dun Naka-astronaut sila. Takot mahawa. Habang kinukuha na ako ng dugo ng isang medtech. Sabi ko, ikaw ba nahawa na? Opo. Sabi ko, ilang beses ka na nahawa? Sabi niya, 27 times na po. Sabi ko, magtanggal ka na lang ng damit. Hindi naman tumatalab Nakakapasok din yung mikrobyo sa kanila. 27 times. Sa period ng wala pang 1 year. Ano ka? So, paigsiin ko po, yun ang kailangan mo rema. No? Sige, eto. Hanggat hindi dumarating yung rema, confess ka lang ng confess. Lord, bigyan mo ako ng rema. Bigyan mo ako ng rema. Lord, ano ba kulang? Saan ako nagkukulang? Saan ako nagkakamali? Ayan. Pero alam nyo, tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, minsan, hindi ka naman nagkukulang Kailangan mo lang maging matapat na nagpapatuloy. Ano ibig sabihin nun? Patuloy ka lang nagkukonfess.
Patuloy ka lang na nagpapasalamat. Magaling na ako, sakit ang ulo ko. Patuloy ka lang. Nagpapatuloy ka sa Panginoon. Lord, kailan darating ang pagpapala ko? Tuloy lang ang simba. Tuloy lang ang pagmi-ministry. Tuloy lang ang paggagawain. Patuloy lang na naglilingkod sa Panginoon. Lord, kailan darating iniiling ko? Magpatuloy ka lang. Alam niyo kung saan nakalagay yun? Verse 58. 57 ang nakalagay dyan eh. Basahin niyo na lang yung verse 58. Patuloy lang kayo. Hanggang sa, ano nangyari sa akin? Alam ba, Pastor Eli? Asan si ano? Asan ba si Pastor Eli? Sa likod. Alas 6 ng gabi, eto. Hindi kailan matapos na to eh. Sa sobrang sakit ng ulo ko, andun si Badong at saka si Abby, at saka si Jevany, tatlo sila nag-aalaga sa akin. Sila magagaling na, ako nakahiga sa kama. Hindi ako nahirapan sa COVID eh. Nahirapan ako doon sa epekto ng COVID. Sobrang sakit po niyan na. At meron pong mga tao na nagpe-pray sa akin sa ibang lugar. Pinagpe-pray nila ako. At habang pinapakain po ako nila Badong at ni Abby, tinignan ako ni Abby, nakita nila may insekto yung buhok ko. May insekto yung ulo ko. Maliit. At sabi ni Abby, Pastor, may insekto yung ulo mo. Maya-maya, may mga nagpe-pray po doon sa bahay ng isang kapatiran. Sarado lahat ang bintana nila. Biglang napuno sila ng insekto. Nagkalat na riyan ang mga insekto. Sabi nila, first time lang nangyari nung sarado ang mga bintana at pinicturan po yung insekto sa kanila. Same lang nung insekto na nakita sa ulo ko. Tanungin mo yung katabi mo, hindi kaya nababarang si Kuya Boy? So, alam niyo nababarang? Sabihin mo sa katabi mo, nabababae ka ba? Kaya ka nabarang? Marami bang galit sa'yo? Eh ngayon, ito na po, no? Alas 6 ng gabi, nagising ako kasi doon sa lamesa ko, no? May punta na kayo yung mga nasa music. Alas 6 ng gabi, medyo nakasara ng konti yung bintana ko, yung kortina. Alam niyo mga kapatid, andiyan pa kayo? Yung plato ko na pinagkainan, pero nga nito yan. Isa lang. Sensya na Pastor, natamad ako ngayon. Ito yung lamesa. Andiyan yung mangkok, baso, glass. Biglang ano nangyari? Nagising ako sa ingay. Titigil siya. At pagkatapos nun, walang tao. Ako lang. May mga sa katabi mo, baka nandun ka. Ikaw ba'y gumagalaw doon sa bangko, doon sa lamesa? At nung ikatlong beses na, sabi ko walang tao rito eh. Nag-rebuke na ako, ikaw na demonyo na nanggugulo sa akin, lumayas ka. Iwanan mo itong bahay ko, iwanan mo itong kwarto ko. Lumayas ka sa tirahan ko sa pangalan ni Jesus. Alam niyo mga kapatid, tumigil siya. Hindi na umulit talaga ganyan. Kaya alam niyo mga kapatid, sinasabi ko sa inyo eh, kapag nanaginip ka na, nagpakita na sa'yo, deal mo na. Tapos na ba? Hindi. Hindi po ako nagdideliryo. Gising ako. Nakakita po ako ng gorilla. No? Hindi ka mukha ng katabi mo, ha? Ganyan kalaki. Nandun sa kortina.
naglalambitin. Tinitingnan ko, hindi ako nagdideliryo, hindi ako nag-i-imagine. Nandun yung gorilla, naglalambi-lambitin na gano'n. Ano gagawin pag nakakita ka na ng gano'n? Sa pangalan ni Jesus, ikaw na spirito, salamat po. Ikaw na spirito na nanggugulo sa akin, lumayas ka. Palayasin mo. Ikaw na spirito na nagbibigay sa akin ng sakit, lumayas ka. Lumayas ka! Huli na kita ngayon. Huling-huli ka. Alam niyo, biglang may nagpadala sa akin ng chat. Nagpadala sa akin ng verse. May nag-chat sa akin. May nagpadala sa akin ng verse. At ito po sinasabi, paki-display yung isa. Babasahin ko po Sabi niya, no? Dali lang. Basahin ko po, may nagpadala sa akin. At ito, sabi niya, ang pamimighati mo ay matatapos na. Ang hirap mo ay matatapos na. Ang sakit mo ay matatapos na. Sabi, ito yung verse. Pinadala sa akin. Kasi nung nabasa raw niya, ako naisip niya, ang pamimighati mo ay matatapos na. Akong si Yahweh ang magiging liwanag mo. Mawawala ka na sa sakit. Mawawala ka na sa kahirapan. Mawawala ka na sa pangit na nararamdaman. Akong si Yahweh ang magiging liwanag mo habang panahon, di tulad ng araw na lumulubog sa dapit hapon. Alam niyo ibig sabihin? Natanggap ko na yung rema ko. Tapos na. Tapos sabihin mo sa katabi mo, pero masakit pa rin ulo niya. Di ba sa katabi mo, wala pa rin siyang pera. Pero alam niyo kung ano sinasabi ng Panginoon? Magaling ka na. Tapos ng hirap mo. Nagtagumpay ka na. Kaso may nararamdaman ka pa. We walk by faith and not by feelings. Not by sight. Sabi ko, Lord, maraming salamat. Ano yung mga kapatid? Kinabukasan, wala na akong sakit. Tumating din ang rema. Amen? Amen. Praise the Lord. No? Pakibuksan mo. Pangalan mo ang tawagan ko. Jesus ka ang kahit sa Oh
Kaya lang mga kapatid, mahaba na ito sinasabi kayo, sobrang mahaba na ito eh. No? Pero gusto ko kung dapat may dalawa pa eh, pero hindi natin matatapos ngayon. Lahat tayo may pangangailangan. Kagalingan man sa sakit, pera man yan, instruction o direction sa Diyos, lahat yan kinukuha sa Rema. Kung wala kang relasyon sa Diyos, malabo pa. Kung wala kang relasyon sa Diyos, hindi mo makukuha. Kanya-kanya tayo rin. Lahat tayo may problema, lahat tayo may pangangailangan. Ito yung nagbibigay ng tagumpay sa atin. Hindi ko na ma-overemphasize. May battle nga ako ngayon eh, pero alam nyo, sigurado naman nanalo. Oh. Kasi ang Diyos, simula pa lang, nagbibigay na ng tagumpay. Ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas doon sa problema yun. Hindi ko na ma-overemphasize, pero ang sekreto po ay Rema. Ano yung pinapasabi? Baka sinasabi ng Diyos sa'yo, magpatawad ka. Baka sinasabi ng Diyos sa'yo, mag-burger ka. Baka sinasabi ng Diyos sa'yo, may pinagagawa ang Panginoon sa'yo. Gawin mo. Kasi kung hindi, matatalo ka. Amen? Ano yung Rema sa'yo? Kailangan mo malaman ng sarili mo. You have to find out for yourself. Ano ang Rema ng Diyos sa'yo? Kasi diyan kanya aalisin sa kahirapan. Diyan niya aalisin yung sakit. Diyan niya aalisin yung paikot-ikot ka sa buhay na walang nangyayari. Ang lakas-lakas mo mag-praise the Lord pero walang nangyayari. Ang Diyos ang magbibigay ng tagumpay sa iyo. Kay Kristo Jesus, hintayin mo yung sasabihin ng Panginoon. Amen. Sige, upo tayong lahat. Pastora, bigay ko na sa iyo kung anong gusto mo. Okay. Thank you, Jesus. Sige po, kausapin po natin ang Panginoon. Upo po tayo, kausapin natin ang Panginoon. Salamat, Pastor. Napakaganda po na mensahe ng Panginoon. May time pa po, kausapin natin ang Panginoon. May tagumpay pero may laban. Alam mo yung laban mo sa Panginoon. Yung laban na binigay na ng Diyos sa atin ng tagumpay. Ang kailangan alam lang natin kung paano ito mabigyan ng resulta. Gawin din sa alam mo na yun. Kailangan mo lang magbigay. Kailangan mo magpatawad. Kailangan mong manalangin. Kailangan mong makinig. Amen po. Kailangan natin alamin yung direksyon ng Panginoon. Nakita natin yung pinagdaanan ng pastor natin. At kung bawat isa sa atin may pinagdadaanan. Hindi ka lalabas, hindi ka uwi, hindi tayo nag-anniversary for the sake of anniversary. But it is the Rema, the Word of God. Yung buhay na salita ng Panginoon, na ito ang dalangin natin. Matatapos ang anniversary nito, may baon ka para magpatuloy. Meron kang dahilan para magpatuloy. Dahil yung katagumpayan ay may labanan. At kung tatayo ka, lalakad ka sa salita ng Diyos, ilaw at tungkol ng bawat isa sa atin. May pangako ang Diyos.
niya. Pero kailangan mong lakaran ang labanan at may sinabi si Jesus na kailangan mong gawin, sundin. At ngayon pwede kang umaksyon, pwede mong sambitin sa bibig mo. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa mensahe mo. Salamat sa tamis, sa buhay, sa himala ng mga salita mong narinig namin ngayon, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Salamat. Purihin ka, kakilain ang iyong mga salita sa bawat isa sa amin. Hallelujah! Tayo po tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Saan nanggagaling, Panginoon?
natin yung mga kasamahan po natin. Sige po, tulungan nyo na lang po kami. Yung pag-ibig sa'yo ay manan. At mga kasamahan po natin, Pastor. Sige po, pag-pray na lang po natin yung mga kasamahan po natin. Pastor Grace, sige po, samahan nyo na lang po kami para ipanalangin po natin. Sige po. Jesus,